Dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay Pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. Ang mahigit 800 milyong piso dito ay agad nating nabalik sa Treasury. Lahat ng mababawi mula sa mga sangkot na tiwali ay agad ibabalik sa kaban ng bayan. Ipinapaubaya na natin ang pag-uusig sa Ombudsman at sa ating mga pinalakas na National Prosecution Service. Nananalig din tayo sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Kasabay nito ang karampatang pagbaba ng income tax ng iba parang manggagawa. Pangalawa, ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax. Pangatlo, para mapanatag ang loob ng taong bayan, ang pagbigay ng amnesty para sa mga hindi nabayarang buwis tulad ng income tax, estate at donors tax at value-added tax. Kasama na rin dyan ang mga multa na kaakibat ng mga ito. Ang matagal nang nirereklamong ang sona ng Pangulo sa usapin ng enerhiya, mga bagong pagkukunan at mga plano para pababain ang presyo nito. Ang matagal nang nirereklamong systems loss na binabayaran ng consumer para sa mga ninanakaw na kuryente at nawawalang kuryente habang dumadaloy sa kable. Hiniling niya sa Kongreso, amyendahan ng Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law at tanggalin ang system loss charges. We have to do more to protect our children. We must protect them from the harmful influences and forces that exploit their vulnerability. The corrosive influence of fake news, the unfettered exposure to pornography, even to minors, the constant depiction of casual violence, and the toxicity and hate culture pervasive in social media. We must all assume a community responsibility for our young people's protection. Panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, we demand for the immediate amendment of the EPIRA and to prohibit charging systems loss against consumers, including the value-added tax thereon. Let me remind our friends and our detractors, Filipinos are a noble, kind, gracious, and great race. We are not greedy, we are not racists, we are not liars.
are respectful and we are dignified. We are Filipinos and we do not yield. Sa mga pang-aalipusta, hindi tayo matitinag. Sa manlulupig, hindi tayo pasisiil.